Kawin kayo sa barangay Bagong Ilog. At siyempre, alam naman po ni Ate Sara kung gaano ka bunyerga ng barangay Bagong Ilog si Ate Sara. Ganun din po sa inyo, konsehala. Ganon kayo kamahal ng barangay Bagong Ilog. Okay, manatili po tayo nakatayo. At masimulan na po natin ang ating programa. Tinatawagan ko po para sa ating pambungan na panalangin, si Ate Des Albaparan. Let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, narito po kaming lahat upang magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa binibigay mong pagkakataon na kami makatulong sa pamamagitan ng mga leader na ina-assign mo sa aming barangay. Panginoon, nais po namin hingin ang iyong grasya, kung ano man ang mga gusto mo ipalaganap namin sa pamamagitan ng mga leader namin sa barangay na ito. Nais po namin anyayahan ang Espiritu Santo na kami gabayan sa pagsasalo-salo na ito at muli kami gamitin upang maipalaganap ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga magiging bagong leader namin na si Ms. Shanti and ang aming Ate Sara, na alam namin pinagpala mo, Panginoon, at alam namin magiging instrumento mo balang araw na ang iyong pagmamahal ay makikita sa kanilang pagsisilbi. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayo nakatayo at umarap sa ating bandila para sabay-sabay po natin awitin ang pagpasawit ng Pilipinas.
bumangat. Maraming salamat po sa inyo, Konsehala, and of course, Ate Sara Vizcaya sa papunta ngayong hapon dito at makita niyo po kung saan po kayo bini-welcome ng Barangay Bagong Ilaw, lalong-lalo na po ang mga kababaihan. Para tuloy-tuloy na po ang ating programa. Ito po, babamatiin po muna natin ang mga masisipag nating mga kasama na kagawad sa Barangay Bagong Ilaw. Babatiin po natin kagawad Cesar Abi. Isang magandang hapon po sa ating lahat, mga kabarangay, at lalo-lalo na po sa ating pong puting bisita na si Ate Sara Vizcaya at si Ma'am Shamsi Subsub. Isang napakagandang hapon po sa ating lahat, at meron na naman po tayo na panibagong masasabi na makakatulong po pagdating po sa mga pangailangan ng ating barangay. Maraming salamat po at mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat kagawad Cesar Abi. At ito, pabatiin na rin po natin ang may hawak, ang co-chairman po ng education. Palakpakan po natin kagawad Ram Galiano. Hello po, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Unang-una po, pasasalamat po sa lahat po ng mga NGO, lahat po ng mga organization, samahan po ng mga kababaihan na nandito dahil napakainit po ng pagtanggap niyo po sa ating Ate Sara Vizcaya at sa ating Konsehala Shamsi Subsub. Palakpakan naman po natin sila, no? So, sana po, patuloy po ang pagsuportan niyo po sa ating Ate Sara at sa kanyang mga kasama. Asahan niyo rin po na ibabalik din po nila kung ano man po yung mga pangangailangan natin. Yun lang po, maraming salamat, mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat, kagawad Ram Galiano. At ito po, ang isa rin pong masipag na kagawad sa Barangay Bagong Ilaw. Palakpakan po natin ang co-chairman ng Cleveland Game, kagawad Dio Inocencio. Salamat eh. Kala ko, unahin mo ako dahil ako senior. So, magandang hapon sa inyo lahat. At katawa. Isa namang Jam! Okay. Salamat sa inyo, Ate Sara. Maraming salamat po sa pagdalaw. At umasa kayo, itong mga darating na panahon ay kami magkakaisa para sa inyo. At alam nyo na, yung ating konsehala. Oh, ang ganda, no? So, palakpakan natin yung Shamsi Subsub. Tulungan po natin sa mga darating na araw. Kaya nga po lumalapit dito. Ito ay Bulgara na. Matira matibay. Oh, maraming salamat. Mabuhay kayo lahat. Maraming salamat kagawad Dio Inocencio. At yun po, babatiin na rin po natin ang co-chairman po ng Cultural Affairs, Division Affairs. Nandito po ang isa rin pong masipag na kagawad ng Barangay Bagong Ilaw, kagawad Ekay Angulo. Magandang hapon, Barangay Bagong Ilaw at sa lahat ng kababaihan ng ating barangay. Maraming salamat po sa oras sa inyong ibinigay at welcome po Ma'am Sara Vizcaya at ang ating Consi Universe ng Pasig. Of course, Miss Shamsi Subsub, maraming salamat po sa inyong pakikisa at ito pong programang na ito ay para sa inyo at sa inyong mga kasama. At makakaasa ho kayo ng buong suporta sa aming barangay. Yun ho ay isang pangako. Maraming salamat po at ang pagbati sa aming mga kasamang kagawad na nasa seminar, si Kagawad Arvin Banaa, Kagawad Michael Estrofo at Kagawad Rino Intalana. Sila ho ay mga nasa seminar ngayon. So muli, Barangay Bagong Ilaw, maraming salamat sa inyong pakikisa. Maraming salamat kagawad Ekay Angulo. At babalikin po natin para bumati po sa inyo lahat. Narito po ang pride ng Barangay Bagong Ilaw. Naging representative po ng Mutya ng Pasig 2001, Miss Army Barbara Caluna. Hello again. Good afternoon. Nagsalita lang po ako kanina, pero thank you very much kasi
kasi mas nalaman ko what is the advocacy of this program right now and this event. One thing lang po, just like the Shanti, yung mga beauty queens, kasi magaganda yan, pero more than the beauty they have, nagkakaroon yan ng chance to meet other people and to experience what other people are experiencing as well. That's why hindi mo siya pwedeng underestimate na, maganda yan di ba? Ganito yan You know, they're untouchable and they're unreachable, but it's not like that. Most of the time, they're the people who can understand us better, especially the women. And if your advocacy is for the women, it only means it's for the family as well, because women are the representative of each family. So this is a very good advocacy, and I'm very glad to be part of it. And with Ate Sarah and Miss Shamsi, I hope you'll enjoy and I hope you learn a lot. And you'll ask, like what I said earlier, magandang hapon po and salamat po sa pagsalita. Thank you. Maraming salamat po, Miss Army Barbara Bomona. At ngayon po, pakinggan naman po natin para magpasalamat po sa inyong lahat. Ang ama ng Barangay Bagong Ilog, isang malaking palakpakan Kapitan King Abi. Una-una ko, Ma'am Sara, salamat. Miss Shamsi, salamat. At sa council. Alam nyo, ang council po ang kami dito, suwano ako kami. Kasi itong hapon ito usapang babae. Kami lahat suwano ako. Kaya mag-inda ko kami, kalakayan yung sa Shamsi, yun po natin makabuluhan ang hapon ito. Salamat. Sabi nga po natin, maraming salamat Kapitan King Abi. And of course, syempre, kagaya ng katulad na sinabi po namin kanina, pagkatapos na magsalita ng ating mga bisita at ipakilala ng lubusan ang kanilang mga sarili, pwede po tayong magtanong sa kanila. Pwede tayo magtanong dahil itong mga bisita natin hindi basta-basta. Hindi sila papalawag sa isang sa ganitong sitwasyon kung hindi sila matalino, masipag at magaganda. Ayan, kaya po hindi palakpakan po din natin. Ayan, simulan na po natin. Pabatiin na rin po natin. Siyempre, ito nga ang sinasabi po namin. Para lubusan nyo pong makilala at magpasalamat po sa inyo, Barangay Bagong Ilog. Isang babae at isang naging Miss Universe ng ating bansa, ng buong Pilipinas. Narito po, siya po ay magiging kasama na natin. At tulungan natin sa tamang panahon ang nag-iisang konsehala sa Team Sara ng Distrito 1. Palakpakan po natin ang Miss Universe ng Munisipyo Pasig, Miss Shamsi Sister. Magandang mga dilag. Ang gaganda naman natin today. Grabe, hindi ko po in-expect. Parang gusto ko umiyak kasi yung pagtanggap parang paampun po dito sa Bagong Ilog. But maraming salamat po na makita ko po kayo, lahat kayo naka-corona, lahat kayo nakasulat ng ikaw ang Miss Universe ng buhay namin. Ang sarap po sa puso na matanggap po ng ganito. And gusto ko po magpasalamat po ng una, of course, sa Bagong Ilog, kay Kapding, sa lahat ng kagawad. And of course, ito ay hindi magiging posible kung wala ang ating Ate Sara. Alam niyo po, sabi nga po, naniniwala po ako sa tadhana. Nung ako po ay sumali sa beauty pageant, first time ko lang din pong sumali. At pinalad at nanalo. Ngayon naman po, first time ko po ulit na tumakbo sa LGU bilang future public servant. And I believe na lahat po tayo tinatawag dahil meron po tayong purpose, may dahilan. And sana po matulungan ko ang mga kapwa ko kababaihan. Dahil alam ko po mahirap maging isang babae. Tayo lang po nakakaintindi sa pinagdadaanan natin, especially sa mga nanay. Masasabi
masasabi ko na tayo talaga ang nakakapagsabi ng selfless love. Lalo na kapag nagkaroon tayo ng mga anak, talagang nagiging iba yung malasakit natin sa kapwa. Kasi alam natin na ang buhay natin hindi lang para sa atin, kundi para sa mga future generations. And so ako ay nagagalak na makasama po kayong lahat at mamaya po tuturuan ko kayo paano mag-tsunami walk. Okay po ba yun? Sige pa, maraming po salamat and enjoy the day. Maraming salamat kung Kehala Sansi Sofet. Siya po ang arkitekto ng Pasigueño, basta arkitekto, sigurado ka kay Miss Konsehala Sansi Sofet. Maraming salamat. Ang makakaasa po kayo, Konsehala, na tutulong ang barangay Bagong Ilog para maibuglo kayo po sa tamang panahon. At eto na, ang isa rin po natin hinihintay, napakasipag, isa rin pong babae na talagang handang maglingkod sa lungsod ng Pasig. Ang ate ng lahat, ang ate natin, Barangay Bagong Ilog. Palakpakan po natin, Ate Sara Vizcaya! Parang gusto kong gumanon lang. Hindi. Hi! Alive talaga, alive, alert, awake. So, nagpapasalamat ako sa Barangay Bagong Ilog bilang isang ampon ng Bagong Ilog, kay Kaping at sa mga kagawad niya. At syempre, kasama ko si Miss Shamsi Subsog. So, ang maganda yung topic ay usapang pambabae bilang isang businesswoman, isang ina, isang asawa, nakaka-relate kumbaga kami sa mga pinagdadaanan ng mga babaihan ngayon. Tama ba? Yes. So, tayo bilang isang asawa, tayo yung tsaka nanay, sino dito yung mga lost and found? Sasabihin sa inyo, nasaan yung ganito ko? Nasaan yung ganyan? Tama ba? May nakaka-relate doon? Di ba? Lagi, lost and found. Tayo din yung mga nurse sa bahay na walang sahod. Tayo din yung mga katulong sa bahay na walang sahod. Yan. Pero at the end of the day, we enjoy what we are doing bilang wife, bilang mother, bilang isang tao na araw-araw na pinagdadaanan sa buhay. Tama ba? Yes! So, hahabaan ba natin pag-uusapan natin? And good afternoon ulit sa inyong lahat. Maraming salamat, Ate Sara Vizcaya. At talaga naman ako rin po ay magpapatunay na napakabait po talaga ni Ate Sara. Nakasama po namin yan sa pag-iikot sa lungsod ng Pasig. At alam ko po na hindi mababayaan ng Barangay Bagong Ilog si Ate Sara Vizcaya! Okay, siyempre. Barangay Bagong Ilog, kanina sinabi natin pwede tayo magtanong. Sisimulan na po natin magtanong sa ating mga bisita. Diba? Kinakabahan ng ating mga bisita? Okay. Okay, sige. Ano po pangalan? At ano yung tatanong mo po sa ating bisita? Si Ate Luisa. Magandang hapon po sa inyo. Taga-rito po ako sa Bitamo. Magandang hapon po sa inyo. Ang tanong ko po muna kay Miss Shamsi. Kilala ka po namin bilang Miss Universe, third runner-up, 2009. At bilang isang arkitekto, bilang isang direktor ng Binibining Pilipinas, kapalit ni Mrs. Araneta. Yun po ang pagkakakilala natin. Pero, nalaman po namin na papasukin niyo ang politika. Gusto lang po namin malaman, syempre po, yun ang pagkakakilala natin sa iyo. Gusto po namin malaman kung sino at ano si Miss Shamsi Subsog. Napakagandang question po. Ay, may kalugtong pa. Okay, sige. Ay, may susunod pa po after ng sagot. Thank you very much for that wonderful question. Parang Q&A eh. Alam niyo po, kilala po ako bilang isang beauty queen. Pero bago po ako nag-isang beauty queen, naging isang karaniwang tao din po ako.
Sabi ko nga po, maraming hindi nakakaalam, hindi po tayo laking mayaman. Naranasan ko pong babaha. Naranasan ko pong mag-commute ng katagal-tagal, gumising po ng alas 4 para makapasok sa trabaho. Kaya alam ko po yung pinagdadaanan ng karaniwang tao. And sabi ko nga po, nung naging beauty queen ako, bumukas yung pinto sa maraming oportunidad. At dahil doon, bumuhos ang blessings. And naniniwala ako na ngayon, oras na para ako naman ang mag-share ng blessings ko. Lalo na rin sa tahanan ko sa Pasig. Maraming hindi nakakaalam, more than 10 years na po akong Pasigueño. Siyempre po, proud Bisdak din naman ako, Bisayang ako. Dahil ako ay pinanganak at nag-elementary po sa Mindanao. But nung ako po ay naging isang beauty queen at naging arkitekto po, dito na po ako sa Pasig. And dito po ang negosyo ko, dito po, actually po, Pasig po ngayon ang home ng Miss Universe Philippines. Alam niyo po ba yun? Hindi, di ba? And so, it also gave me, kasi with Miss Universe Philippines as a national director, marami po tayong natulungang mga kababaihan. Nagbago ang buhay nila, nabigyan sila ng plataforma. At lagi ko po sinasabi na hindi lang ganda dapat ang ating maging focus, kundi kung ano ang magagawa natin sa ating komunidad. Kaya lagi po kaming gumagawa ng mga programa na tumutulong at nagpo-promote po sa mga lokal na produkto, lokal na talent, lokal na manggagawa. Kasi sabi ko, sino pa ba ang tatangkilik sa sariling atin kung hindi tayo ding mga Pilipino? So, yan po sana ang magiging plataforma ko, if ever man po na tayo ay palarin, is mahalin ang gawang Pinoy, mahalin ang talentong Pinoy. At kung pwede sana, lahat ng suot natin, lahat ng kagamitan natin, lahat ng pagkain natin, sana gawang Pinoy. So, yun po. Yung pong follow-up question po, pareho po sa inyo dalawa. Kay Ate Sara po kasi, matagal na po namin siyang kasama. Lagi na po natin siya nakakasama, tapos nakikilala na namin siya. Kasi po, ikaw ngayon lang. Pero ang question ko, pareho sa inyo dalawa. Bigyan niyo po kami ng isang magandang dahilan upang kayong dalawa ay iboto namin. Kayo po muna. Ako muna. Alam niyo po, naniniwala po ako na ang hindi po natin kailangang mangako. Makikita po natin sa mga nagawa na natin. Doon po natin makikita yung puso ng isang tao. May cameraman o wala. May tatakbuhan man o wala. Kung ano po yung ginagawa niya, makakaasa kayo na yun ang ipagpapatuloy niya. So kung nakikita po ninyo na yung taong, hindi lang po kaming dalawa, maging mapanuri po tayo sa pagpili. Dahil minsan po, maganda lang pagkakasabi, minsan po tayo ay nadadala sa magagandang salita. Ang importante po yung gawa. And I think we have the track record to prove that we are both hardworking and we both know how it feels to be in your place. At dahil doon, mas relate kami sa problema ninyo at makakaasa kayo, mas maiintindihan namin at alam namin kung paano natin susolusyonan yung mga problema, lalo na ng mga kababaihan. And I thank you. Thank you so I think to be a public servant is to know na kung ano yung napagdaanan ng mga tao, which we can relate to. Tama si Ms. Shamsi, napagdaanan namin yung mga bagay na baka minsan kung nakita niyo yung mga interviews namin ng asawa ko, minsan sasabihin niyo, ay oo, napagdaanan namin yan. So I think to be one public servant, you should know
or you should have done or naramdaman nyo o napagdaanan nyo kung ano na pagdaanan ng isang ordinary tao para alam mo kung ano yung pangangailangan nila. Tama ba? Diba? Para alam mo yung halimbawa kung ano yung kulang sa bahay. Parang isang ina na alam kung anong kulang sa isang bahay niya. Kung kulang ba ng bigas, kung kulang ng asukal. Yun yung dapat natin malaman or maging way para maging isang good public servant is to know what is missing, what is kulang. Yun. Thank you. Okay po, thank you po. Huwag po kayo makalala. Ate Sara, Miss Universe ng Baguio. Suportahan mo natin. Okay, sino po, okay? Ito po, Ate Sara and Consihara sa YouTube. Meron po magtatanong. Siya rin po sa beauty queen. Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Cora Juanita, Florence Street po. Kay Ma'am Sara po ang tanong mo. Yes po. Ang bagong ilong po, iba po kung